Dun sa libro ni Dr. Joe Dispenza na Breaking the Habit of Being Yourself, meron siyang na-share dun na magandang concept, no? Yun yung pag-uusapan natin today. Yun yung magiging basis ng ating discussion. At ito yung identity gap. Sabi ni Dr. Joe, itong identity gap daw, nabubuo ito or nanggagaling ito dun sa image na pinoproject natin. No? So, kung ito yung totoong tayo, if this is who we really are, yung identity gap daw is yung gap between who we are and yung image na pinoproject natin sa outside world. In other words, yung identity gap is the gap between our true selves and yung false self. So, in the past videos na pag-usapan na natin to, yung true self natin, ito yung ating soul or yung ating, we are spiritual beings, so ito yung ating soul, no? Yun yung ating true self. Now, dito sa earth, dito sa mundo, meron tayong human personality dito. Ito yung ego, ito yung lower self, ito yung false self, no? Ito yung iba't ibang term natin para doon sa image na yon, no? So meron tayong pinoproject na unconsciously na nagagawa natin ito kung hindi tayo aware, no? Pinoproject natin yung image na yon sa outside world. Ito yung image na madalas, no, ito yung image na gusto nating makita ng ibang tao or how we want others to perceive us, no? So, ito yung perfect na image, no? Yung magandang image, yung image na sa tingin natin is acceptable sa mata ng ibang tao, no? Ito yung kadalasan, ito yung pinapakita natin or napapakita nating image sa lalong-lalo na sa social media platforms, no? So, meron tayong unconsciously na po-project natin yung image, no? Pero ito yung false image. Hindi ito yung totoong reflection of who we are. False image siya na pinoproject natin, no? So, ito daw yung identity gap. And sabi ni Dr. Joe, yung amount of suffering na meron yung tao is related doon sa identity gap, doon sa gap between our true selves and yung false self, yung image na pinoproject natin. And dahil gusto nating maklose yung gap kasi nga, ito yung cause ng suffering natin, ito yung cause ng pain, no? Madalas, ang nagiging resort natin or ang nagiging band-aid solution natin is yung gap na yon, fini-fill natin ng kung ano-anong material things or kung anumang objects, pwedeng tao, di ba? Sa relationship, no? Yung kunwari, ang feeling natin is nai-in-love tayo kasi na-fill yung emptiness, yung gap, no? So, pwede siyang object, pwede siyang tao, or kung hindi tao, yung mga substances, ito yung nagiging cause ng addiction. No, kaya 'di ba kahit sa tao nagiging obsessed tayo, nagiging addict, parang addict tayo dun sa tao kasi nafi-fill yung gap. No, yung emptiness, ito yung emptiness na nafi-fill natin. Ang sabi ni Dr. Joe, kailangan yung magko-close ng gap is hindi external, kundi tayo, within us. Dapat makita natin within us yung magfi-fill nung gap na yon. So, sa madaling sabi, so meron siyang mga nirecommend na tool and ito rin yung sinasuggest ko na tool sa maraming beses na sa ilang videos na yung meditation kasi tinuturo niya nga sa atin dito, this is the way to know our true selves, kung sino talaga tayo, para hindi na tayo magpo-project ng false image of who we are. Kumbaga yung magiging reflection na natin is not a false image but a reflection of our true selves, kung sino talaga tayo. So kung yung true selves natin, pag na-close na natin yung gap na yon, hindi na siya projection, reflection na siya, no?
It's a reflection of who we are. Hindi na siya projection. Walang separation. Kasi pag image, para siyang may separation eh. Kaya nga siya gap eh, di ba? Separation. Gap between the true self and the false self. Kung yung image or kung yung reflection na to is the reflection of who we are, wala na siyang gap. Kumbaga, in-extend lang natin kung sino tayo. Hindi na siya projection. It's an extension or a reflection of who we really are. And ito yung feeling na in love. No? Ito yung feeling of freedom. No? Kasi there's no greater freedom than being yourself. No? Kung sino ka talaga, and kung sino yung nakikita ng tao sa social media, or kung nasaan ka man, kung sino man yung kasama mo, kung sino ka mag-isa, ganun ka pa rin kung kasama mo yung ibang tao and sa iba't ibang environment, ganun pa rin ikaw, di ba? Your authentic self, your true self, no? Ito yung greatest freedom and ito yung nagbibigay sa atin ng greatest joy and happiness and feeling love. Kasi pag na-close mo yung gap na yun, di ba? That's freedom, that's happiness, yung being yourself, no? So, kung i-describe natin siya from a human perspective, kasi mamaya mas lalaliman pa natin yung, or mas tataasan pa natin yung perspective natin. So from a human perspective, ganito yung simpleng explanation niya or yung simpleng pag-describe sa kanya. So who I am is who I am. Reflection lang, extension of who I am. Who I am is who I am. So kung nasa ibang lugar tayo, ganun din, or nasa social media, who I am is who I am. Who I am is who I am. So regardless kung anong setting, no, it's just an extension, a reflection of who you are. So ganun ka rin. Who you are is who you are. Who I am is who I am. So yun yung human perspective. Now, tataasan pa natin ng konti, no? Lalawakan pa natin yung awareness natin ng konti. Tataasan natin yung perspective natin kasi dito natin mas maiintindihan yung mga mas mahalagang lesson, no? Ito na. So, atras lang ako ng konti para mas magkaroon tayo ng mas malawak na perspective. And then, yan. So, nakita na naka-shorts ako. Okay, so ayan, mas malawak na yung perspective natin. Yung kaninang dinescribe ko, sa horizontal plane siya, di ba? Pag ganyan. Itatranspose lang natin. Okay? Ito na. So, itatranspose lang natin, imbis na horizontal, gagawin natin vertical. And, magpapalit lang tayo ng konting language, no? Yung phrase na very, very familiar sa atin pero hindi natin maintindihan yung meaning. And I hope na this simple presentation is makapagbigay sa'yo ng idea, no? Para mas malalim pa yung meaning niya for you. Okay? So, if hindi siya mag-resonate, isipin mo parang nagkwento lang ako, no? You don't need to believe or wala lang, 'di ba? Kung if mag-resonate sa yung message, then all the better, 'di ba? Okay, so ito na, itatranspose na natin. So kanina, horizontal plane yung gamit natin. Who I am is who I am. So, gagawin natin, itatranspose lang natin siya and papalitan lang natin ng konti yung language na very, very familiar sa ating lahat para magkaroon tayo ng fresh perspective. Okay? So, itatranspose lang natin, gagawin lang natin siyang patayo and konting palit lang ng language or ng phrase. So, I am dot I am. So, familiar ka na siguro dun sa tinutukoy ko. I am, si God, dot, I am. I am, dot,
I am. Sana tama yung nahawa kong compart, no? Pero ito yung sa chest mo, okay? So, I am that I am. Ganun din sa ibang tao, I am that I am, I am that I am, I am that I am. So, I am everything, I am all that is. Diba? So, may aspect si God in everything and in all of us. Diba? And yung that na yon, yung I am that I am, yung that, yun yung love. Yun yung nagko-connect sa ating lahat. No? I am that I am. Kaya nga 'di ba, God is love kasi I am love. So, ganun din tayo. I am that I am. I am who you are. No, yung nagko-connect sa atin is love. So, yun yung mas deeper meaning, no, nung mga pinag-uusapan natin. I-include natin si God because God is everything, no? And nagko-connect sa atin with God is love. And yun din yung nagko-connect sa ating lahat. All is love. Love is everything.